Alright guys, let us discuss chapter 5 of our manual, setting up project levels and views. And before we start, let me read the following objectives. First, we're going to create a new project from a template. Create levels, set up preliminary views, understand switching between views and working with views, work with sheet views, and last but not least, print a digital cartoon set. And I have here my Revit application na i-open ko na. Na-click ko na rin yung new link, and then mamimili ako dito sa template file. I'll select the architectural template na metric, and then project radio button, and then click OK. At para makagawa tayo ng levels, kasi kung nasa level 1 kayo or plan view, hindi nyo ma-access yung level dito sa datum panel. Ayun, naka-gray out. Ang gagawin natin, mag-switch tayo ng ating view from plan view to elevation views. At kaya dito sa project browser, elevation, building elevation section, paki-select yung isa sa apat na mga elevation dyan. Ako, I will double click south elevation, and makikita nyo dito by default we have two elevation, tapos yung kanyang default height. So height 0 yung level 1 at saka 4,000 yung level 2. So pag sinelect natin yung isa sa mga elevation dyan, I'll click level 2. May pagkakataon kayong i-edit yung kanyang height, i-rename yung kanyang parameter, tapos switch to 2D extents or 3D extents, constraints, at saka pwedeng show bubble or hide bubble. Tapos meron din yung elbow, add elbow, at saka pwede nating i-drag to move the grid line or elevation bubble. Tama. And then I'll click on the white space to deselect. Pwede na natin dagdagan to. I'll type ZF for zoom to fit, and then on the ribbon architecture tab, I'll click the level tool, or pwede kayong mag-type ng LL. So tingin tayo sa options bar. Tama ba? Sa options bar, meron lang nag-iisang information na pwede kang maglagay doon, yung offset. So for now, i-click natin yung gawing kaliwa, ito, para dun sa tail ng ating elevation. Kapag nandyan na kayo, may makikita kayong guideline na may tooltip na extension. Tapos meron din syempre temporary dimension. Pag yung temporary dimension ay nag-read na ng 3,000, let's say 3,600 or 3,500, pwede na kayo mag-click. Ayan, 3,600. And then i-extend nyo hanggang dito sa kanan. Tapos magi-snap siya dun sa neighboring level niya or existing level. Pwede na rin kayo mag-click nun. So click, and then mapapansin nyo kulay black siya because dito sa may plan views, sa may modify place level, hindi siya nakapag-create ng tatlo sa mga plan view, yung ceiling plan, floor plan, at saka structural plan. Kaya iba yung kulay niya. So I'll click modify, and para solusyonan yan, para maging blue katulad nung level 1 and level 2, I'll select the level 3, or kung wala na dito sa contextual tab,
I'll press modify or I'll click modify, and then dun tayo sa view tab, and then under create panel, plan views. So maglagay tayo ng floor plan view. So yung level 3 lang ang walang floor plan view. So pwede nating i-click OK, naka-select yung level 3. So ayan. And then check natin dun sa south elevation. Ayun, yung kulay blue na siya. Meron na siyang pag tiningnan nyo dito sa floor plans sa project browser, ayun, level 3. So okay na tayo dun sa floor plan kahit wala muna siyang ceiling plan or structural plan. Pero kung gusto nyo lagyan ng ceiling plan, select nyo lang tong plan views and then choose reflected ceiling plan. Ayun, level 3 din. And then click OK. So close na natin yan. Close na natin yung floor plan. And then mapapansin nyo dito sa ceiling plan, so yun, nadagdagan ng level 3. Okay, so let's create 2 more levels. So gawin natin yung type ko sa keyboard LL, tapos i-check na natin tong create plan view, tapos i-select natin itong pick lines dun sa draw panel, tama. And then dun sa options bar, paki-type yung 3,600 sa offset field. Tapos dito sa may plan views ulit, balik tayo dito, paki-uncheck yung ceiling plan at saka structural plan. Okay, pwede na rin natin i-check yung ceiling plan if you want, pero importante dapat may floor plan. So click OK, and then naka pick lines tayo, tapos naka 3,600. Gumawa tayo ng isang level pa pataas. Click pag nakita nyo na yung guideline, tapos isa pang level sa taas ulit, paki-click yan, and then click modify to terminate or end the command. So all in all, meron na tayong 5 levels. And then sa project browser, balik tayo dito, paki-delete dun sa floor plans yung site floor plan. So click nyo yung site, right click, and then choose delete. And then sa ribbon architecture tab, paki-click uli yung level tool. So level architecture tab, level tool, and then sa draw panel, paki-select uli yung pick lines. So pick lines, and sa offset field, pakibago yung offset, i-type ninyo 900, and then press enter. Tapos dun sa level 1 sa pinakababa, dapat makapag-generate kayo ng new level or level 6. Magdi-display dyan level 6. Dapat nasa ilalim ng level 1 yung guideline. Tapos pwede na kayo mag-click. Ayun. So may magdi-display dyan, i-zoom in ko lang, level 6 negative 900 millimeters. You can press escape twice or click the modify button dun sa ribbon. Okay? So ang susunod natin, we're going to rename levels. Paki-select yung level 5, pinakataas, Alpan, and then paki-select yung level 5. And then dun sa blue text na nakikita nyo, level 5, mag-highlight yun. Yan, pag may nakita na kayong edit parameter or rectangle, pwede na kayong mag-click. And then paki-type yung word na roof. Capital R O O F, and then press enter. So may magdi-display dyan na dialog.
So ang i-respond nyo lang dyan is yes. Yun. Tapos pansinin nyo dun sa project browser, meron ng additional name na roof, katulad ng ginawa nyo dun sa level. So nag-reflect na dun sa project browser. And then sa project browser, magdi-delete tayo ng, kung ina-add nyo kanina yung roof ceiling plan, i-delete natin ngayon. Ito, select natin tong roof ceiling plan, right click and then delete. Okay, so floor plan lang muna yung ating focus ngayon. And then kung meron kayo na idagdag, kung sakali lang kung meron kayo na idagdag na structural plans, paki-delete na rin. Tapos paki-select, after you delete the structural plans, if there's any, paki-delete na rin yung ating level 6. Paki-select yung level 6, baba tayo. Yan, level 6. Paki-select and then paki-rename sa street level. Yan, street level, enter. Tapos another dialog box. Ngayon sa pagkakataon na to, let us click no. Click natin yung no. So hindi siya magre-reflect dito, level 6 pa rin yan sa project browser. Pero dito sa may ating canvas or workspace, naka street level na siya. And then on the project browser, yung level 6 natin doon, gagawin nating site. Yan, ibang pangalan. So floor plans, make sure floor plans not ceiling plans. Level 6, right click, rename, and then type site, and then press enter. Ayan. Tapos ang susunod natin, we're going to apply a so-called view template. Okay, so ang gagawin natin ay double click natin yung level head ng street level. Ito yung kulay blue na parang target. Double click. Tapos makikita nyo dito sa may view window natin, napunta siya sa site. So bakit ganon? Although magkaiba sila ng pangalan, they are still linked to one another. Okay, so nasa site tayo Tapos doon sa properties palette, make sure na yung filter drop down ay naka-read ng floor plan. Tama ba? Ito, floor plan site. So paki-verify lang, and then dun sa identity data grouping, gagawa na tayo ng view template Sa identity data grouping, paki-click yung button, hanapin muna natin yung identity data. Ayan, paki-click yung button next to view template. So nakaset yan currently sa none. Tama ba? And then paki-select dun sa in the apply view template dialog, select nyo yung site plan. Ito, site plan from the names, and then click OK. Tapos from the file menu, syempre kailangan natin mag-save. File menu, click natin yung save. Tapos doon sa ating file name, paki-type yung ch5 hyphen or kahit anong separator yung gamitin nyo, commercial.
So, pwede nyo lagyan ng name at saka nung inyong section. So, hyphen name hyphen section. And then, don't forget the options. Kailangan yung maximum number of backups, i-reduce lang natin sa maximum of 3. So, ako, ang lagi kong ginagamit ay 1. So, I'll click OK. And then, click Save. Okay. At ang susunod natin ay create tayo ng topo solid. Yung parang pagpapatungan ng building. So, simple lang naman to. Punta tayo dito sa ribbon, tapos dun sa massing and site tab. Ayan. And then, model site. Ito. Model site. Na-click ko siya. Pero hindi natin kiklik yun. Sa topo solid drop down, choose create from sketch. Ayan. Create from sketch. Tapos, nag-iba yung ating ribbon, naging modify create topo solid boundary. So, make sure na nakikita nyo yung big X at saka check mark na kulay red at saka kulay green. Tapos, mag-create lang tayo ng simpleng rectangle topo solid. So, i-click natin itong rectangle icon. And then, pwede tayong mag-click somewhere dito sa pagitan ng north at saka ng west elevation marker, bandang taas. Ayan, rectangle. So, basta masakop yung elevation marker or sa labas ng elevation marker. And then, click. Ito, medyo laki yan siguro natin. Gawin nating 55,000. Ganon. And then, ito din, 55,000. So, ayan. And then, click modify. Change select. I-move lang natin. Press tab. Click. Nudge. Ayan. Basta nasa loob yung mga elevation marker. Okay. Next. Click modify. And then, lagyan natin siya ng slope arrow na tinatawag. So, pakiclick itong slope arrow. Ayan, slope arrow. And then, kiklik natin yung midpoint ng bottom horizontal or bottom dito sa baba. Bottom horizontal. Okay. Bottom horizontal, and then sa midpoint nun, papunta dun sa midpoint ng top horizontal. Ayan. So, may makikita kayong parang broken line na may arrow. At make sure selected yon. Punta tayo dito sa properties palette. Dun sa height, offset at tail, pakigawang 0, or kung naka 0, paki-verify kung naka 0 sa inyo. At saka dun sa height, offset, ito yun, height, offset at tail, pakigawang 0. Ayan. Tapos dun sa height, offset at head, pakigawang 900. Enter. Ayan. And then, ganun lang. Paki-click na yung finish button dun sa ribbon. And then, meron na tayong simpleng topo solid. Kung gusto nyo makita yung appearance nyan, paki-open yung east elevation. Ito, double-click the east elevation. So, ayan yung ating representation ng topo solid. Ayan. Nakikita nyo, zoom in ko lang ha. Ayan. So, medyo naka-slant siya. Gawa nung ating slope arrow. So, nakataas siya ng 900 units dun sa gawing north. Tama? Okay. So, ayan. Zoom to fit. Balik ako dito sa site. I'll deselect. Click the modify tool. And then,
Punta na tayo dun sa pag-a-add ng walls. Okay, konting walls lang naman yung i-add natin dito kasi start pa lang to ng project natin eh. Ang main focus nito ay levels at saka views. So para mas ma-appreciate natin yung levels, medyo maglagay tayo ng kahit counting walls. Okay. On the project browser, double click the site floor plan kung hindi pa naka-click sa inyo or naka-set. Pwede din naman dito sa may mga view windows dito or mga tab views ng Windows site o kaya dun sa project browser, double click nyo yung site. And then sa ribbon uli, architecture tab, pwede kayong mag-click ng wall or pwede kayong mag-type ng WA. Yan. Tapos paki-verify kung naka-metric kayo at hanapin nyo yung basic wall generic 300. So ayan, select ko na yun sa akin. Tapos dun sa draw panel, paki-click yung rectangle icon. Ayan. Tapos sa options bar, dun sa height, ito, height, dapat hindi siya unconnected. So paki-click yung unconnected na nakikita nyo at may mga list dyan. Yan yung mga levels na ginawa natin. Paki-select yung roof. And then sa file location tuloy. Sa location line, imbes na wall center line, pakigawang finish face exterior. Ayan. Tapos magki-click tayo ng two opposite corners dun sa ating canvas or workspace. Kailangan nasa loob siya ng mga elevation marker. So click kayo dito and then dito. Tapos ang dimension natin para sa horizontal ay 31,500. Ito 31,500, enter. Tapos dun sa vertical ay 19,200, enter. And then click modify, highlight, tab, select. Tapos gamitan nyo ng shift arrow keys para maigit na. Ayan. Kung ayaw nyo ng malakihang pag nudge, purong arrow keys lang, walang shift. Ayan. Para maigit na natin. So okay na yan, almost center. Basta hindi lang siya nakalagpas dun sa mga elevation markers. Okay yun. Click modify. And then sa project browser, paki-activate yung west elevation. West, double click. Tapos paki-zoom in dun sa malapit sa baba ng building. Ayan. Tapos dun sa quick access toolbar, paki-click yung default 3D view. Ayan, default 3D view. Tapos dun sa view control bar, paki-bago yung visual style into shaded. So yan yung roughly na itsura ng ating tawag dito, commercial building. Okay, so paki-control S to save. Wag nyo nang hintayin yung reminder. And then pwede na tayo mag-add ng roof. So simplihan lang natin yung bubong, parang flat roof lang yung i-add natin. On the architecture tab, paki-click yung roof by footprint. Ito, roof by footprint. Tapos may dialog dyan na lowest level notice. Paki-select dun sa list or drop down yung roof and then click yes. So andyan na tayo ngayon sa modify, create roof, footprint, space or contextual tab due to presence of
X at saka checkmark. So sa modify create roof footprint, on the draw panel, paki-verify na yung boundary line ay selected at saka yung peak walls icon is selected. Ayan. Tapos paki-verify lang kasi yun yung default baka ako iba yung nandyan sa inyo. Okay. On the options bar, paki-clear yung check mark para sa define slope. Ito, pinakadulo sa kaliwa. Paki-uncheck yung defines slope. Tapos, using the tab key, yung tinuro ko before na highlight, tab, and then select. Paki-select yung apat na walls natin. So, highlight, tab, select. Ayan. Nakita nyo ba yung magenta? Zoom in natin para makita. Tapos meron tayong requirement dyan. Dapat yung magenta lines ay nandun sa interior faces ng mga walls natin. Pagka nasa labas yan, paki-click lang itong flip icon dito. O yung kinlik ko. Nasa labas na ngayon yun sa akin. Pag gaganyan yung sa inyo, paki-click yung flip para pumasok dun sa loob. Tapos, paki-click yung finish edit mode. So, ayan na yung ating simpleng bobong. So, click on the white space to deselect. Ayan. And baguhin natin yung maglagay tayo ng parapet na tinatawag. I-adjust natin yung wall height. So, i-change select natin yung apat na walls ulit. Highlight, kahit alin dyan, highlight. Kung nahirapan kayong makita, so I'll switch to hidden visual style. Highlight, tab, select. So, selected na yung 4 walls. Ang gagawin natin ngayon, kapag selected na yung 4 walls, ay sa properties palette, doon sa top offset, ito properties palette, sa top offset, paki-click yung nakalagay dyan, and then maglagay kayo ng value na 1,200. Enter. And then move away para mag-take effect doon sa inyong 3D model. So nakita nyo, nag-adjust ng konti. Tama ba? Tapos Control S to save. Ayan. So balik nyo na ulit dun sa shaded visual style kung gusto nyo makulay. Tapos mag-a-add na tayo ng in place mask. Sa chapter 4 hindi natin nagawa yung in place mask, which is parang last part ng chapter 4. Dito gawin natin yung in place masking. So on the project browser, paki-double click yung level 1 kung di pa naka inactive view sa inyo, pero sa akin ayun, inactive. I-click ko lang doon, and then pwede ko nang i-close actually yung mga inactive views. Ayan, click nyo lang tong close inactive views sa ribbon para makapag save kayo ng computer resources or medyo bumilis yung performance ni Revit. On the masking and site tab, paki-click yung in place mask, masking and site tab, tapos in place mask, ito. Ayan. Tapos may magdi-display dyan na dialog, paki-close lang. Ang nakalagay dyan is Revit has enabled the show mask mode. Okay, ini-inform lang tayo. So, paki-close. And then, dun sa name, paki-type front facade. And then, click OK. Okay na. Tapos, susunod, on the create tab, ito, iba na yung ating ribbon So, nasa na tayo.
parang family editor. Okay, so create tab, insert, iba na yung mga tabs dyan. So dito tayo sa create tab. On the draw panel, click the rectangle icon. To draw panel, click the rectangle icon. Tapos ang first click natin na gagawin natin is dun sa outside edge ng bottom horizontal. Zoom in ko lang ha. Outside edge ng bottom horizontal wall sa left side. Ito. Yan. Pag nakikita nyo yung center line, pwede nyong i-press yung tab para mapunta kayo dun sa face ng wall. Ayan. Yan. Pagka ganyan, pwede na mag-click. So, dyan mapupunta yung first point ng rectangle nyo. And then, pakihatak papunta sa kanan. Ayan, pakihatak papunta sa kanan. Tapos meron tayong ita-type na value. Dapat yung ating pwede nyo na i-click dito. Dapat yung ating horizontal ay nasa 19,200 at saka yung vertical ay 2,400. Okay, so pag na-click nyo ng random, click modify, select nyo yung select nyo, naka-change siya. Ang mapapansin nyo lang dito, pagka nag-click kayo ng entity or element, naka-change select na siya. So, pe-press nyo lang yung tab para ma-select nyo yung isang element or isang horizontal line. Tapos dito, i-modify nyo, gawin yung 2,400. And then, ito, click, select nyo to, gawin yung 19,200. Ayan. And then, dun sa mga gilid, kailangan nakasentro yun tama ba? So, pre-highlight natin and then press tab para iselect yung isang vertical edge. Ito. Tapos, kung di ako nagkakamali, ang sukat nito ay mula dun sa edge ng building, dapat yan ay 7,200. Click. Tapos, ito naman, pre-highlight and then tab. Dapat ito ay balik natin sa 19,200. Hindi. Dapat pagparehasin pala natin. So, ito yung i-select natin, 7,200. Ayun. Para mag-balance pala. So, ito ay nasa 17,100 lang. So, mali yung aking nakitang numbers kanina. Okay na tayo dito. Okay na to. Eka nga. Repeat the process. Yan. Nagawa na natin. And then, sa quick access toolbar, paki-click yung default 3D view. Ayan. And then, may makikita kayong 2D lines dun sa bandang baba. Ayan. Zoom in ko lang ha. So, click to select the rectangle. Ayan. Click to select. And then, dun sa ribbon, sa create form, yung button na create form, ito, create form, ito, click natin yung yung nasa taas. Ayan, so magka-create siya ng form, parang lang siya, parang iniangat lang natin, nalagyan natin ng elevation or thickness. Tapos, kung visible sa inyo yung temporary dimension, paki-click. So, sa akin, nasa 5,000. Pero yung kailangan nating height dyan is 12,000. 12,000.
enter. So ayan, ganyan siya kataas. And then sa ribbon, pakiclick yung finish mask icon. Ito, finish mask. Tapos let us continue in the default 3D. Doon sa massing and sight, doon sa model by face panel, model by face, ito, pakiclick yung curtain system. Ito, curtain system. Tapos doon sa status bar, you are prompted to select a face. Ayan, select a face to add to the curtain system. So ang isa-select natin dito, make sure naka-select multiple kayo dito yung tatlong face. So ituturo ko lang i-click natin to 1, tapos i-click natin itong pangalawa, 2, tapos itong pangatlo 3. So no need to hold control key pag nag-select kayo ng faces. And then paki-click itong create system tool sa ribbon. Tapos magkakaroon na kayo ng parang curtain wall or curtain wall system. Then press escape key twice. And then on the modify by face panel, click the roof tool, ito. Tapos again, isa-select natin yung face, ito, nasa taas. Click and then create roof. Then press escape key twice, 1, 2. And then on the conceptual mask panel, click the show mask drop down. Yan, and then show mask by view settings. So medyo ano na siya, parang glass. And then Control S to save. Okay, so let us now adjust the elevation tags. Doon sa ating project browser, paki-click yung kahit isa doon sa elevation views natin. So ako, I'll double click the south elevation. Tapos balik tayo dito sa level 1. Then I'll zoom to fit CF. Tapos etong bottom elevation tag, i-zoom in ko lang dito. So meron tayong iba't ibang appearances ng elevation tags natin. Paki-refer na lang dun sa inyong manual kung ano ba yung appearance niya pagdating sa plan view, pagdating sa sheet or something like that. Ano ba yung appearance niya pag selected siya. Halimbawa, ito, pagka sinelect ko to, so meron siya may makikita kayong horizontal, parang ito yung ano, pinaka cutting plane niya para makita niyo yung south kasi ito or dun sa may floor plan, ito yung front elevation. Parang itong line na to, ito yung humahati dun sa ano, sa view natin para makita natin yung harap ng building. Pag ito naman yung sinelect nyo, may makikita din kayong mga iba't ibang information, like ito ba yung gusto mong lagyan ng arrow, or itong nasa baba, or itong nasa kanan, etc. Tapos pag nailagay na natin sa sheet yan,
Meron din diyan mag-a-appear na information dito sa taas at saka dito sa may gitna. So ganon. So nagbabago yan, depende dun sa kung nandun na siya sa sheet or wala pa. Okay? And then ang susunod natin is i-adjust natin itong elevation tags papalapit dun sa ating building. Ito. So gagamit ako ng window selection from left to right, and then magna-nudge na lang ako, shift arrow keys, ayan, para mabilis. Tapos pag malapit na, arrow keys na lang. Then gagawin ko rin yan dito, shift arrow keys, tapos arrow keys na lang pag medyo malapit na. Then dito din, shift arrow keys, and then shift arrow keys. Okay, so after natin ma-adjust yung elevation tags, subukan nating tingnan. Okay, itong baba, double click natin to, yan, double click, tapos pupunta tayo dun sa south elevation. Ayan yung nakikita natin, di ba? Etong square na nasa gitna, ito yung in place mask na kalalagay lang natin kanina. Tapos babalik ako dito sa level 1. Eto ngayon, susubukan ko siyang, yan, susubukan ko siyang ilagay dun sa loob. Yan. And then babalik ako dito sa south. Ayun, nawala na yung front facade natin. Bakit kaya? Because eto na siya. Eto yung front facade natin, di ba? So nasa technically, pagka sinelect nyo to, ito, ayun, nasa ibaba na nito yung front facade. Ang makikita lang kasi natin lahat nung nasa itaas nung line na to, dito sa gabi dito. So lahat nung nasa ibaba hindi natin makikita. So para makita, i-move uli natin to pababa. Yan. Para pag tiningnan natin sa south, ayun, kita na ulit natin. Okay? So ganun lang yung sa elevation markers natin. So pakiayos yung inyong mga elevation markers. Ayan, tulad nung nakikita nyo sa screen. And then mag-load tayo ng custom elevation tags pag nagawa nyo na. So doon tayo sa insert tab, and then click natin yung load family button. Tapos doon sa load family dialog, paki-browse doon sa inyong dataset files na chapter 5. Yan, chapter 5. Tapos paki-click or paki-select yung NCS elevation tag, and then click open. Mag-upgrade yan saglit. Tapos select any one of the existing elevation tags on screen. So select natin itong south. Ayan. Doon sa graphics grouping, dito sa may properties palette, paki-click yung
Paki-click yung field na next dun sa elevation tag. Teka, hanapin lang natin ha. Ito, edit type pala muna, sorry. Edit type. And then sa elevation tag, ayun, graphics grouping, elevation tag. Paki-click yung 12mm circle, tapos may makikita kayong ellipsis button, paki-click yun. Tapos dun sa may elevation mark, ito, or dito sa type properties, paki-click yung duplicate. Tapos dun sa name, paki-type yung capital NCS. And then click OK. Tapos dun sa graphics grouping ulit, yung elevation mark, paki-click yung drop down and then paki-set yan sa NCS elevation tag. Ito, NCS elevation tag. And then click OK to close the type properties. And then OK ulit para makita natin yung result. So ayan na. So kung mapapansin nyo, nagbago na yung ating elevation tags. Tapos proceed naman tayo dun sa adjustment of elevation cropping. Control S to save, baka makalimutan natin. Okay, after i-save, paki-click yung south elevation. And then dun sa view control bar, paki-click yung show crop region view icon. View control bar, ito. Show crop region, ito. I'll zoom out and then select the crop region. Tapos pwede nyong i-adjust yung crop region via yung mga circular handles natin, ito. Halimbawa, itong nasa kaliwa. Ayan. Tapos itong nasa kanan. Yun. And then click the hide crop region kung tapos na kayong mag-adjust. Ito. Para nang sa ganon, medyo malinis tingnan yung ating south elevation. Pwede nyong ulitin yan dun sa north elevation. So double click the north elevation, show crop region, zoom out, select nyo yung crop region, and then adjust accordingly. And then hide crop region. So ayan, adjusted na. Ang susunod natin ay adjustment of level heads. On the project browser, paki-double click yung west elevation. Yan, west elevation. Pwede natin i-close yung ibang inactive views. Diyan sa west elevation, click on one of the level lines. Ito. Tapos, kung nakikita nyo yung nasa tabi ng level head na bilog na parang hollow circle, yun yung ginagamit to drag para i-adjust yung mga levels natin. So i-adjust ko yan papunta dito sa kanan. At tapos ganun din yung gagawin ko sa kabila. Ayun, mas visible dito. Ayun, adjust natin. Tapos since naka-constrain siya dun sa mga ibang level sa baba, mag-a-adjust din yun accordingly. Pantay-pantay sila. Okay, I'll click
the white space to deselect. Tapos ano pa ba yung pwede natin gawin dyan? Sa ibang elevation, pwede din natin gawin tong ginawa natin. So let's say sa east. Yan. So by default, ganun din yung nangyari sa east kasi parang ano sila eh. Parang salungat ganun, or parang ang ginagawa is pag nag-adjust ka sa west, mangyayari din or magre-reflect din dun sa east. Subukan natin dito sa north. So click nyo yung kahit isa dun sa elevation ninyo, and then click nyo yung hollow circle and then adjust. Tapos check din natin dun sa south. So ayun, na-adjust din siya. Tapos Control S to save. Now, pwede na tayong mag-add ng elbows. So simple lang yung pag-add ng elbows natin. Ang iisipin lang ninyo pagka yung level or levels ninyo, 2 or more levels nag-overlap. So meron tayong muntik na mag-overlap dito, or nag-overlap talaga kasi hindi natin makita yung elevation 0 ng buo. So yung street level natin, i-select natin, tapos i-click nyo tong add elbow. So ganun siya. Then adjust, magkakaroon tayo ng extra circular grip. Ayan, pwede nyo ilagay na katulad na nakita nyo sa screen. Tapos punta tayo dun sa north, ganun din yung gagawin nyo. Add elbow, and then drag. Ayan. So depende sa preference niyo kung ano yung lugar na gusto nyong paglagyan ng street level. How about dun sa east? Okay, adjust din natin. Ayan. And then sa west, oops. So kung nahirapan kayo mag-select, just press tab. Ayan. So kung tapos na, huwag kalimutang i-save, Control S. And then dito tayo sa modification of level heights. On the project browser, paki-open yung west elevation kung di pa naka-open sa inyo. Sa akin naka-open na, so I'll close inactive views and saselect ko yung level 2. Ayan, west elevation ako, or ano nga ba sa floor plan yun, left side elevation, okay, or west elevation. Paki-select yung level 2 and then control, select nyo yung level 3, and then control level 4, and then roof. Or kung ayaw nyo i-hold yung control, pwede nyo gamitan ng crossing selection. Ayan, level 2 hanggang roof level. Tapos dun sa ribbon, on the controls panel, ito, paki-click yung activate controls and dimensions. So may makikita kayong 4,000 temporary dimensions dito. Paki-select yun and then paki-type 3,600. Enter. Ngayon, ang nangyari, mula level 2 hanggang roof, nabawasan sila ng tigpo 400. Kasi yung 4,000 kanina, ginawa nating 3,600, nagbawas tayo ng 400. Ang nangyari, since selected silang 4, susunod yung kanilang height.
pababa. Bababa sila ng tigpa 400. So, ganun yung nangyari. And then, after that, pwede na tayo mag-add ng section. Control S to save, and then let's add section. On the project browser, paki-activate yung level 1 floor plan. Close na natin siguro yung west elevation. On the ribbon, view tab, andito yung section. Pero, andun din naman sa quick access toolbar yung section. Kayo na bahala kung saan nyo gustong i-access. Paki-activate yung section tool, and then paki-click dun sa point outside ng left. Ito. Yan, outside ng left exterior wall, papunta doon horizontally sa outside ng right exterior wall. Ganyan. And then etong grip na nakikita nyo sa taas, paki-drag pababa. Pwedeng hanggang dito lang sa pagitan ng elevation marker at ng horizontal wall. Okay? Now, let us investigate kung ano-ano yung mga nakikita nyo dyan sa section marker. Ito, nakita nyo na tong grip na to. Ito yung ginagamit to drag the extent ng ating section. Pwede nyong itaas yan or i-expand yung section. Ganon din naman sa left at saka sa right. Na-expand din yan. Tapos dito, from left to right tayo ha. Pwede kayong mag-cycle ng section head. Pagka kinlik nyo yan, magpapalit sila. Yan. Yan. And ito, pagka kinlik mo to, mag-flip ng direction yung section natin. Mapupunta sa baba. So, flip. Tapos ito, kung ayaw nyo nang dire-diretso yung segment na yan, pwede nyo yung i-click. Ayan, mapuputol siya. Tapos click nyo kung gusto nyo idugtong ulit. And then, what else? Ito, grip. Pwedeng gamitin to adjust. Ayan. Tapos meron din sa kabila. Okay, so yun lang naman yung pwede nyong gawin dyan sa section view natin. Control S to save. And gumawa na tayo ng schedule views. We're going to add a schedule view. Dun sa ating project browser, paki-locate yung ating schedule/quantities. Project browser, schedule/quantities, and then right click, and then dun sa pop-up or list, paki-select yung new schedule quantities. Ayan. Tapos dun sa may category, paki-hanap yung walls. Dadrag ko na to para mapunta agad ako dun sa letter W. Ayun, walls. And then click OK. Another dialog, schedule properties. Ang ilalagay natin dyan dun sa available fields, isa-isay natin ha. Yung type mark, hanapin natin yung type mark dito. Ayun. Pwede nyo i-double click yan para mas mabilis. Double click. Tapos sundan nyo ng length. Double click. Followed by width. Double click. Family and type. Double click. Tapos comments. Double click. So, bali 5 yung ating field na nai-add dito sa may bandang kanan.
Tapos, click OK to complete the field selection. Click OK. Tapos, dadalhin tayo dito ngayon sa may wall schedule natin. Okay. Para hindi tayo mahirapan or hindi tayo magtagal dun sa paggawa ng schedule, pwede tayong humiram dun sa schedule ng ibang project or ng ibang template. Yun yung susunod natin gagawin ngayon. We're going to import schedule views from other projects. Okay na? Okay, kung ready na, ang gagawin natin ay from the file menu, new, and then project. Hiram tayo sa Imperial. Paki-select yung browse or browse button, paki-click. Tapos dito sa English Imperial, paki-hanap yung commercial default, ito. And then click open. And then click OK. Hiram lang tayo On the project browser, ito, nasa ano na tayo ngayon yung Imperial Commercial Default. Paki-browse dun sa schedule quantities, ayun. Tapos, right click dun sa door schedule, right click, and then choose copy to clipboard. Ayan. Pagkayari nun, pag na-click nyo na yung copy to clipboard, dun sa quick access toolbar, may makikita kayong switch windows. Paki-click, katabi nung close inactive views na icon. Tapos paki-select yung CH5 commercial floor plan level 1. Ito. So, yun din yung ibang paraan para mag-switch kayo ng window. So, kung wala ito, halimbawa, pwede nyo gamitin yan. Tapos dyan, punta kayo dito sa paste. Ito. Click nyo yung paste dun sa bandang taas. Yung icon hindi yung drop down. So, click nyo yung paste. And then, i-click nyo lang yung OK to dismiss the duplicate types. At tingnan natin dito sa ayan, meron na kayong door schedule. Currently wala pa nakalagay dyan kasi wala pa tayo nilalagay na door. Okay, so tingnan natin, mag-add tayo ng door. Subukan natin mag-add ng door dito sa level 1. Zoom in natin dito sa may bandang taas, and then magta-type ako ng DR para sa door tool. Tapos pipiliin ko yung single flush 915/2134, and then paki-click yung tag on placement. Tapos ayan, kahit saan nyo ilagay, hindi importante yung distance. Click. Ayun. And then balik tayo dun sa door schedule natin. Paki-click yung door schedule. Ayan, makikita nyo, meron na tayong nakalagay na isang pinto dyan. Now, if I close the wall schedule muna, tsaka yung level 1 ng Imperial, so tsaka na natin i-close yun. Ito, level 1. Dito sa door schedule, pag kinlik nyo tong nasa column A at ginawa nyong 101, enter, tingnan nyo dun sa level 1. So, magbabago din siya. Ayan, naging 101. So, they are linked. Tama ba? Tulad nung nabanggit ko nun sa chapter 1 natin. So, balik ako sa door schedule. Gawin ko ulit 1. Enter. Babalik na siya sa
door tag number 1. Okay, I'll click modify, and then etong naka-type dito sa may column A, paki-rename yan ng number. Enter. And then ang susunod natin dyan, paki-copy yung room schedule at saka window schedule dun sa commercial project natin. Balik ako dito sa may level 1 ng commercial, tapos I'll click the room schedule and hold control, click ko din yung window schedule, right click and then copy to clipboard. Balik ako dito sa level 1 ng commercial and then paste, and then click OK para dun sa duplicate something. Tapos ayan na, window schedule, door schedule, at saka tingnan natin dito sa project browser, expand natin yung schedules dyan. All in all, meron na tayong 4 na schedules dyan: door, room, wall, at saka window. And then Control S to save. Ayan, Control S to save. Dito na tayo ngayon sa sheet views and the digital carton set. Parang ito na yung isa sa mga last part ng ating discussion. So we're going to create a floor plan sheet. On the project browser, paki-right click yung sheets, sheets all, and then new sheet. So andyan, konti lang yung makikita nyo dyan, pero i-accept na natin yung default. So click OK, at meron tayong default sheet na wala pang pangalan. So A101 unnamed. And then expand natin yung sheets branch. Ito. Ayan. So ayun, makikita nyo doon A101 unnamed. On the project browser, right click on the sheet and then choose rename. Tapos lagyan nyo siya ng pangalan na floor plans. Tapos paki-retain yung 101 or A101. Floor plans. And then click OK. Tapos ang susunod natin dyan, zoom back out or zoom to fit. Ayan. Sa project browser, paki-drag yung level 1 floor plan. Ito, level 1, click, hold and drag. Yan, kayo na bahalang magsentro. Nasama pa yung ating topo solid. So itong level 1 na Imperial, pwede nang i-close. Nakopya na natin or nahiram na natin yung gusto nating hiramin. And then sa level 1, paki-select itong topo solid and then right click, hide in view elements, para pag balik natin dito sa A101, ayun, hindi siya kita. Okay, ang susunod natin, on the project browser, select the level 1. Dito na lang tayo sa may tab views, level 1. And then on the properties palette, scroll down to the identity data. Ayan, identity data, and then dun sa title on sheet, lagyan daw siyang pangalan ng
first floor plan. Yan, first floor plan, enter. Tapos, dun sa A101 floor plans, if I zoom in, ayun, nag-reflect din dun yung first floor plan natin. Tapos, tingnan natin sa sheets. Ayun, na rename din, first floor plan. Ayan. Okay. Ito. Dito lang pala. Okay. So, ang susunod natin, save muna natin, Control S. Tapos, mag-create tayo ng sheet list. On the project browser, right-click on the schedules quantities, and then create or choose new sheet list. Ayan. So, ang ilalagay nating mga fields dito, in the sheet list properties dialog, select sheet number, dito sa available fields, double click. Ayan. And then dagdagan natin sheet name, double click. Drawn by, double click. Check by, double click. And sheet issue date and guide grid. Sheet issue date, double click, at saka guide grid, double click. So yun lang yung mga available fields na i-add natin. Tapos i-click natin yung sorting and grouping. Dun sa first sort by, choose yung sheet number. Ayan. Tapos click OK. So ayan. On the modify schedule quantities tab, on the rows panel, ito, rows panel, paki-click yung insert data row. Ayan. Automatic, susundan niya yung nauna na A101, lalagyan niya ng A102. So for the name of A102, paki-type dito floor plans, or select nyo lang dun sa drop down na yun, floor plans. Tapos pwede nyo lagyan ng initials ninyo dun sa drawn by or check by. Okay, so kayo na bahala. And then we're going to create the remaining floor plan sheets. On the project browser, select the level 2 floor plan, level 2, select, and then sa identity data, lagay natin second floor plan. Enter. Sunod-sunod rin natin. Level 3, paki-select. Title on sheet, identity data, third floor plan. Enter. Number 4, level 4, identity data, title on sheet, fourth floor plan. Enter. And then dun sa roof, title on sheet, roof plan. Verify ko lang kung roof plan, ha. Ayun, roof plan. Enter. Tapos dun sa site, ang title on sheet niya ay architectural site plan. Enter. Tapos dito sa may sheet list, sheet list,
Ayan, sheet list. Mag-i-insert tayo ng rows. Ito, bilangin natin. 1, 2, 3. Ito, gawin nating floor plans. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Ayan, floor plans. Tapos, dun sa A105, ayan, dito na tayo magta-type ng roof plan. Enter. Tapos, mag-insert tayo ng another row. Ito ay, hindi siya A106, A100. Tapos, ang pangalan niya ay Architectural Site Plan. Enter. Pwede ko siyang lakihan pala. Ayan. Okay, so paki-refer dito sa may table na nakikita nyo. Yan yung mga idinagdag nating rows para dun sa ating sheet list. Tapos, gawin naman tayo sa ceiling plans. Dagdag din natin yung ceiling plans. O kaya kayo na lang ang magdagdag sa paki-refer dun sa manual. Okay? So we're going now to create sheet views or sheet views from placeholder sheets. So pag nagawa na natin to, on the modify, paki-verify kung yung sheet list natin ay naka-open or active. On the modify schedules quantities tab, click the new sheet button. New sheet. Or new sheet list. Ayan. Tapos, pwede din kayo mag right click sa sheets all. Subukan natin. Sheets all. Right click. And then, ayun, new sheet. Ayan. Tapos dyan sa nakikita nyo sa new sheet dialog, select nyo yung A100. Tapos shift dun sa keyboard and then select nyo yung A105. And then click OK. Kung nagawa nyo hanggang ceiling plan, mas marami yung isa-select nyo. Hanggang A114 kung nagawa nyo yung sa ceiling plan. So same process lang yung susundan nyo. And then ayan na, meron na kayong mga sheet na nakalagay dyan. A100, tapos ayun, A101, A102. Ayan, nakapag-add na tayo ng mga sheets dyan sa sheets grouping. Okay, ang susunod natin, create elevation and section sheets. Ilalagay na natin yung mga plan views natin, mga elevation views dun sa ating mga respective sheets. Okay, so refer dun sa manual kung paano gumawa ng elevation views. Katulad lang nung ginawa natin dito sa sheet list natin. Nag-add tayo ng row. Yan. Tapos dun sa title on sheet natin, paki-refer dun sa table 5.c para sa titles on sheets for elevation and section views. Okay.
So, ang susunod natin is adjusting views and titles.